Libya na hayaan silang makauwi sa Pilipinas pero bigyan pa rin sila ng pagkakataong makabalik at makapaghanap buhay sa bansang iyon. Umaaksyon si Carla Lim. Ipinakita ng overseas Filipino worker na si John sa News 5 ang sitwasyon ngayon sa Tripoli, Libya. Makikita rito ang Tripoli Seaport kung saan karamihan ng mga Pinoy dito ay nagtatrabaho, lalo na sa mga oil companies. Malinis at mapayapa ang sitwasyon kumpara ng mga nagdaang taon. 2011 nang magsimula ang gulo sa Libya nang magkaroon ng pag-aaklas sa dating Pangulo nitong si Muammar Gaddafi. 2014 nang halos wala ng gobyerno ang bansa at sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa Libya hanggang pasukin na rin ito ng teroristang grupong ISIS. Dahilan, kaya itinaas Alert Level 4 ang bansa at pinauwi ang nasa 10,000 mga Pinoy doon. Pero si John at mga kasamahan nanatili sa Libya sa dahilang walang trabaho sa Pilipinas. Pero iba na raw ngayon. Security in Tripoli, shall I say, improved 75%. So far, safe naman. At the checkpoints, visible siya, and it's not malicious. Police na siya. So, well, we're just hoping na magtuloy-tuloy. But for this past few months, lesson na siya. Sa mandatory repatriation na ibinaba ng pamahalaang Aquino sa Libya, hindi na rin maaaring mag-apply ang mga Pinoy ng trabaho doon. Maging ang mga uuwi ng bansa, hindi na maaaring bumalik sa Libya. Kaya panawagan ng nasa 3,000 Pinoy kay Pangulong Duterte. Hayaan silang makauwi ng Pilipinas pero huwag silang pigilang makapaghanap buhay sa Libya. Naman ang hingin lang ng OFWs in Libya is for the Philippine government to allow us makapagbakasyon legally. Pinuntahan ng mga tauhan ng Department of Foreign Affairs ang Libya para tignan kung nararapat nga bang ibaba sa Alert Level 3 o voluntary repatriation ng sitwasyon. Sa ngayon kasi, problema na rin ng mga Pinoy doon ang pagpapadala ng remittance dahil nagsara na ang ilang mga bangko. Pero tugon ng DFA, hindi uniform ang security situation. May mga lugar na mas palpable ang gulo, at may mga lugar na relatively mas quiet. So hindi pwedeng i-generalize ang security situation sa Libya. Pending yung approval ng kanilang recommendation, hindi pa natin pwedeng ma-preempt yung magiging decision ng ating kalihim. 2 linggo ang hinihingi ng DFA para madesisyonan ang panawagan ng mga Pinoy sa Libya. Umaaksyon, Carla Lim,